again, Amy Marcos. Ano nga ba ang nangyari? Ito mga kababayan. Itong nangyari ay isang balita na talaga namang magugulat po kayo. Yung hearing, mga kababayan, yung hearing ni Amy Marcos sa wait lang mga kababayan. Yung hearing ni Amy Marcos sa Senado, yung patungkol sa pagkaano ni Digong, ay target ngayon na gamitin, no? Target ngayon na gamitin para sa ano ni Digong, interim release or para makauwi. Ito na mga kababayan, pakinggan ninyo Yung hearing ni Amy Marcos na inimbestigahan sila General Torre, DOJ, si General Marbil sa pag-aresto kay Duterte, target daw ng kampo ni Duterte or ni Nicolas Kopman na gamitin yun. Na umamin daw itong mga opisyalis ng gobyerno na may pagkakamali sila sa pagkahuli kay Digong at pinadala sa ICC, gagamitin daw yun. Tingnan ninyo kung gaano ka-traidor itong si Manang. Ito mga kababayan. Ito na siya. Interim release. Ito mga kababayan. Target ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isumiti sa International Criminal Court o ICC ang committee report ni Senator Amy Marcos para patunayang illegal ang pagkakaaresto sa dating Pangulo. Pero, git naman ang kampo ng mga biktima ng extrajudicial killings, ginugulo lamang ng depensa ang usapin. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Ayan na. Para sa prosekusyon, hindi dapat pagbigyan ang hinihiling na pansamantalang paglaya o interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa patuloy nitong pagtanggi na kilalanin ng jurisdiction ng International Criminal Court at dahil sa posibilidad na takasan ang kaso. Tama. Pero umalma ang defense lawyer ng dating Pangulo at iginiit na lehitimo ang kanilang mga kwestiyon. Hiniling ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman na payagan ng kanilang kampong sagutin ang argumentong ito ng prosekusyon at siniguro na isusumite ang official findings ng Philippine Senate Committee on Foreign Relations. Salamat po. Ang komite ni Senador Amy Marcos na duminig sa umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, papatunayan ng report na politika lang ang nasa likod ng pag-aresto dahil nais umanong pabagsakin ng pamahalaan ang buong Duterte family. Pero para sa isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, mahina ang argumento ng politika sa International Court gaya ng ICC. Walang politika dun sa batas. Sa ngayon, ang nakalagay doon, ito ang krimen. Ito ang elemento ng krimen. Ginawa mo ba ito o hindi? Nung ginawa ba yung krimen, ay miyembro ba kayo ng ICC? Period. Regardless kung sinong presidente o kung sinong presidente, ngayon hindi. Dagdag ni Conti, nililihis ng kampo ni Duterte ang usapan dahil tingin niya ay nauubusan na ito ng argumento. Nais ng mga biktima na ibalik ang tuon sa kaso. Kung ganito ang magiging argumento, ay parang lalong ginugulo kumbaga ang utak ng mga judges na tila ba itong kasong ito ay nagsimula lang dahil sa usapin o away pampolitika. Pero sa totoo, ito ay nagsimula sa isang krimen. Krimen na ginawa ni Duterte di umano at patutunayan ng prosecution at naming mga biktima. Inaasahan namang mas matututukan na ng pre-trial chamber ang mga petisyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte matapos ibasura ng ICC Plenary of Judges ang petisyong i-disqualify ang dalawang huwes ng pre-trial chamber na sina Judge Rain Adelaide Sofia Alapini Ganso at so nakita nyo mga kababayan, target ngayon ng kampo ni Duterte at ni Nicolas Kopman na gamitin yung committee ng hearing ni Amy sa Senado para sa pansamantalang paglaya ni Digong. Gagamitin nila yon kasi doon nakapanumpa yon sila General Torre,
sila Marvel, DOJ Rimulya, Junvic Rimulya, 'di ba? Mga taas na opisyalis ng gobyerno ay nanumpa doon at sabi nga ni Aimee, saan ka nakakita ng ganito, saan ka nakakita ng ganyan? So ibig sabihin ganon, ibig sabihin ganyan. So gagamitin daw 'yon at isumitin nila sa ICC kasi pamumulitika lang daw ang pagpapakulong kay Digong. Tanong ko ngayon mga kababayan, kung pamumulitika, 'di ba? Kung pamumulitika ang pagpapakulong kay Digong, so ibig sabihin yung mga kamag-anak o pamilya ng mga naiwang namatay na adik, politisyan? So ibig sabihin si Atty. Conti, politisyan? Tanong ko lang. Kasi ang complainant dyan ay ang pamilya ng namatay na adik na hindi dinaan sa due process. Ngayon, kung pamumulitika ang pagkulong kay Digong, politisyan ba yung mga adik na pinatay niya? Masasabi ko pa at may possibility na sabihin nating pamumulitika ang pagpapakulong kay Tebes kasi politisyan ang pinatay ni Tebes. Di ba? Pwede pa nating sabihin na pinulitika si Tebes. Bakit? Kasi away politika yan eh. Kaya pinapapatay niya si Digamo kasi nag-away sila sa politika. Yan pwede nating sabihin na pamumulitika ang pagkakulong ni Tebes. Pero yung kay Digong kasi ang pinatay niya, adik, hindi naman politisyan. Pwede rin nating sabihin na pamumulitika ang pagkakulong kay Digong kung mismong si Kerwin Espinosa ang nag-file doon at ang pamilya ni Paruhinog na pinapapatay ni Digong sa war on drugs. Di ba? Yun ang totoo. Pwede nating sabihin na pamumulitika kung isa sa complainant dyan na nag-complain na mapakulong si Digong sa ICC ay nandyan sana ang pamilya ni Espinosa, nandyan sana ang pamilya ni Paruhinog, mayor ng Osamis at mayor ng Leyte. Kasi yung politician yun na pinapapatay. E di sana nag-file na sana ng kaso si Jid Mabilog. Di ba? Ang problema dyan, wala namang politisyan na nag-file ng kaso dyan. Puro naman mga biktima at pamilya ng mga naiiwan na pinatay na adik di umano na hindi naman dinaan sa due process at hindi pa sure na yun ay mga adik. Yung iba nga dyan, nagluluto, nadadamay lang. Sa tingin nyo, 9 years old bata, adik. Paano yung mga minor de edad nun? Pwede mo naman isa-isahin doon kung gamitin yung hearing ni Aimee para sa paglaya ni Digong at target na gamitin ni Nicholas Kaufman. Ang tanong ngayon, yung 43 na nilagay doon na pinatay, bakit hindi nyo isa-isahin yung 43 kung may politician ba doon para masabihin mong politika? Pamumulitika ang pagkakulong. Di ba? Yun ang tanong ngayon mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ang totoong namumulitika dyan si Aimee. Bakit? Ano bang kinalaman ni Aimee dyan kay Digong? Kaano-ano ba siya ni Digong? Diba? Yun ang tanong. Ang totoong namumulitika dyan, si Aimee Marcos. Bakit? Ano bang karapatan ni Aimee na tumulong nung kay Digong? Hindi naman siya kaano-ano ni Digong. Concerned citizen lang ang matawag sa kanya. At hindi porket Marcos ang apelyido niya ay papanigan ng ICC yan. As long as hindi pangalan ni Ferdinand Romualdez Martin Jr. Anong pangalan ni PBBM? Hanggat hindi pangalan ni PBBM nakalagay doon na pumirma na iniimbestigahan, hindi po maniniwala ang ICC dyan at hindi papanigan ng ICC si Aimee. Yeah? Bakit? Aimee Marcos. Magkaiba sa Ferdinand Marcos Jr. Kasi tatanungin doon, sino ba si Aimee Marcos? Senator of the Philippines, sister of the President. So hindi siya ang President. Kasi ito lang mga kababayan, mismo si Nicholas Kaufman ang nagsabi. Walang ibang tao ang makapagpauwi kay Digong sa Pilipinas kundi ang nakaupo sa palasyo na nasa Maynila na ang nagpadala kay Digong sa Dahig. Sino ba yon? Si PBBM. Ngayon, ano ba ang gagawin para makauwi si Digong sa pamamagitan kay PBBM? Simple lang. Sasang-ayon si PBBM sa kagustuhan ng ICC. Pag pumirma si PBBM sa gusto ng ICC, makakauwi si Digong. Yun ang totoo. Pipirma si PBBM
sa rules ng ICC. Sasali ulit ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, pipirmahan ni PBBM yung mga alituntunin at mga bawal at pwede na gagawin ni Digong. Yun, makakauwi si Digong. Pero kung si Aimee, walang kwenta. Bakit? Hindi siya si Marcos. Marcos apelyido niya pero hindi siya si Ferdinand. Kailan ba naging mahaba ang baba ni PBBM? Di ba? Yun ang tanong ko. Sasabihin ni Nicolas ngayon, gagamitin niya ang hiring-hiring ni Aimee sa Senado, target nila para makauwi si Digong. Iba po si Ferdinand Marcos Jr. at si Aimee Marcos. Bakit? Kailan ba humaba ang baba ni BBM? Para masabing siya si Aimee. Hanggat si Aimee, babae, hanggat si PBBM lalaki, hindi pwedeng gamitin ang kapangyarihan ni Aimee, pagiging Marcos para makauwi si Digong. Si Marcos Jr. lang ang bukod tanging makapagpauwi dyan, hindi si Aimee. Hanggat buhay si Lisa, hindi makakatungtong si Aimee ng Malacanang. Yan ang totoo. Yan ang paniwalaan ninyo. Ni minsan si Aimee hindi nakapatong ng Malacanang simula nung umupo si PBBM. Yun ang totoo. Ma'am Gracious Grace, mega love shoutout po. Ni minsan hindi po humaba ang baba ni PBBM. Para paniwalaan siya ng ICC na si Marcos ang nag-utos na pauwiin si Digong. Si Marcos ang nagpa-imbestiga. Marcos lang siya. Pero hindi siya si Junior. Siya po ay si Aimee. Di ba? Yun ang katotohanan. Si Marcos lang ang bukod tanging magpapauwi dyan. Hindi si Aimee. Kaya sasabihin target daw ng kampo ni Digong na gamitin ang committee ni Aimee na hiring-hiring doon sa pagka-aristo kay Digong para mapauwi. Di ba? Marcos, same last name, but different face. Di ba? Different identity. Kung sabihin ko pala dito, si Francis Leo Marcos, senador, nagpahiring-hiring dyan para makauwi si Digong sa pagka-aristo kay Digong. So may kinalaman na ba si PBBM para makauwi si Digong? Gagamitin niya ang power niya pagiging Marcos. Kailan ba si PBBM naging mukhang kabayo? Di ba? Si Francis Leo Marcos, sinabing Marcos siya. Anak daw siya ni Macoy, Senior. Kailan ba nagkaroon ng anak si Ferdinand Marcos Sr. na mukhang kabayo? Di ba? Magkapareho sila apelyido, pero magkahiba sila hugis sa mukha. Yan ang totoo. Hindi nyo pa ba yan na-gets? Yan ang totoo. Pareho silang pangalan, apelyido, pero magkaiba sila hugis ng mukha. Kung si PBM ngiwi-ngiwi ganyan, sabi ni Roque, si Aimee naman pahaba ng pahaba. Hindi sila magkapareho. Marcos ka lang, pero hindi kayo magkahawig. Hindi kayo magkahugis. Si PBBM flat, ikaw ba? Plava. Walang saysayan mga kababayan. Sabi ko kasi, ulitin ko kahit ubusin ni Aimee yung termino niya pagiging senador dyan sa loob ng 3 taon, mag-hearing siya araw-araw dyan, walang makukulong, walang mananagot, hindi makauwi si Digong. Gasayang-sayang lang siya ng gastos. Tandaan ninyo mga DDS, example ko sa inyo, pareho si Aimee at si PBBM ng apelyido pero hindi sila magkahugis ng mukha. Yun ang totoo. Mahaba ang kay Aimee, flat ang kay PBBM. Alam nyo na, mga DDS. Kaya sa mga nag-expect na gamitin ni Kaufman ang hearing ni Aimee sa Senado ay makauwi na si Digong. Anong kinalaman ng hearing ni Aimee dun sa mga pinatay niya? Diba? Okay lang sana kung ang hearing ni Aimee doon ay patungkol sa mga pinatay ni Digong at ang mga witness ay bumaliktad. Maniwala pa ako na mapapauwi si Digong at matigil yung kaso. Ang problema, ang naghuli kasi, wala pong nilabag na batas ang paghuli kay Digong. Bakit? Sinurinder po ng mismong Philippine government si Digong sa ICC. Hindi po ang gobyerno ng Pilipinas ang nagbawal. Gobyerno po mismo ng Pilipinas ang pumayag. Yan ang totoo. Mag-jo ka na lang. Tanda-tanda mo na, bobo ka pa rin. So yun, mga kababayan. Ngayon, alam nyo na. Mga ladies, huwag na kayo umasa. Sabi ko nga sa inyo, si Kitty Duterte nag-post na, naghinagpis, nangungulila.
Oh, di ba? Oh, so yun mga kababayan. Alam nyo na. Oh, ito pa. Ito, matatadtad kayo dito ng issue, iiyak kayo sa akin. Ito pa, mga kababayan. Anong sunod niyan, Kent? Ito po yung sunod, mga kababayan. Sabi ninyo,